Nasaktan talaga yung mundo parate. Kaya mahirap papaniwalaan ng mga sarili natin na wala nang literal na pagkamilyong na darating. Wala na. Parang walang pinagbago yung buhay natin. Tama. Hindi na lang natin. Hindi man tayo tao na nakafocus sa mga natural things. Pero may mga bagay na literal talagang nagaganap. Tama. At kung paano piniligay tayo dito sa ganoong kalagayan, may continuity ang God's plan. Tama. Kung may interruption sa pamamagitan ng foreign condition, sa pamamagitan ng kaalanan, na interrupt yung God's program, Amen. yun tayo binabalik patungo sa continuity na yun. Tama. Kung saan mahirap na i-align ngayon yung kalagayan na ito maging continuity. Kaya nga bago tayo umabot sa gusto ibahagi sa gagawin ko na pag naman pagbabago ng mga bagay na pinagdadaanan natin, realize ko talaga na napakapalad ng bride dahil gaano man kaligat yung pasanin sa natural na kalagayan. Ang Panginoon ay sapat ng biyaya niya. Tama. Maging mananagumpayan ng Lord of Christ. Tama. Amen. At totoo lang, hindi natin po pwedeng baliwalain yung mga nai-encounter pa natin. Sabihin natin na tapos na. Paano maging tapos na? Na wala na tayong aantayin pa realidad lang. Tama. Realidad lang, araw-araw, grabe pa yung pakikipagbaka. Struggle. Tayo ay nasa laman at tuloy pa rin. Flesh and blood. So, ito ay limitado kung flesh and blood yan. Higit dyan, alam natin na more than iman ang kalagayan natin. Tama. Kung tao lang, makita mo kapag sa gitna ng pagsubok, desperado na yung tao, minsan Give up na. ay minsan iniisip na tapusin yung buhay. Sa atin, sa gitna ng pagsubok, lalo tayong lumalakas. Tama. Kaya itong nakaraang mga araw, hindi na normal yung kapahinahan ko na dito yung pinagdaanan dito na stress sa trabaho. Nauwi ako pinakamaaga na from trabaho. 11 p.m. Gising ako mga 5. Minsan nga, halos wala rin 2 oras na. Grabe. Pumilenyong na ito, napakasaklat ng milenyong natin. Pag one day na may kapahingahan, ganito. Kaya it's better talaga ng sacrifice sa kingdom of God. Tama. That's right. Parang lahat ng yung 60s na nangyari ay nawala na. Naitapon ka agad sa dagat ng pagkakas. Pumasok tayo sa pagpapahinga. Ngayon, enter the joy of the Lord. Kung ano yung kagalakan na binigay sa atin, kung patuloy tayo mabuhay ng ligtasan. Tama. Patuloy pang hawakan yung mga pangako ng Panginoon. Amen. At hindi magiging kahadlangan yung kalagayan ng natural na katauhan. Dahil yun ay may expression sa pansamantala temporal na kalagayan. Lahat ng temporal may handa naman. Tama. Kailangan ma-display yung pangwalang hanggan. Tama. Para maipanumbalik yung tunay na kalagayan. Sa ganung kaparaanan, pag naandun
saka pa lang tayo makakapagdeklara na wala nang Mm. So ngayon, napakagandang tipo na sa likuran ng kalagayan, mamahinga tayo ng one day. Mm. Ang one day sa Panginoon, mamahinga tayo ng one day. Hindi pa rin ng 1,000 years. What is that very purpose of God sa pamamagitan ng pagbibigay ng kapalitan? Mm. Pagbibigay ng kaderasyon ng kapalitan. Mm. Ang pinaka-purpose ng Panginoon ay para ipakita na yun ang kasalanan ng mga kaibigan. Mm. The wages of sin ay kamatayan. Kamatayan. So, kung kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ang bride ay walang kamatayan. Tama. Isa lang ang tao na nagbuwis, hindi lang normal na tao. Tama. Or more than higit sa isang tao. No? Siya lang ang nagbuwis ng buhay. Hindi na natin kailangan magbuwis ng buhay para Mm. experience na pinagbilang para ng ating Panginoon. Tama. Kaya patuloy pa rin tayong sinusubukan dahil kasahan ng kasalanan na hindi naman ginagawa ng bride. Tama. Dahil ang bride ay sinless. Pag na-recognize mo na ikaw ay galing sa Diyos, Tama. walang galing sa Diyos na makasalanan. Tama. That's right. Ang originator ng kasalanan Sitang. ay Diablo. Tama. Pag pinilit natin na sabihin natin na nagawa ng kasalanan ay attributes pa ng order niya. Dahil hindi po pwede, hindi applicable po yan. Kakamali ang isang tao bilang tao, pero susugutin nyo sarap na tumakot sa isang lugar na walang ibang gagawin kundi fellowship. At huli ay lahat tayo dati ay kumilos na walang imposible. Tama. Dahil yung kalooban natin sa ating mga sarili, ang natin parang gusto natin limitahan na tayo na lang eh. Mm. Pero kapag ang Diyos ang tumawag, Tama. sa akin din, ang gusto ko rin talaga pa rin, hindi magbabago para walang sakit ulo, walang konsolusyon. Pero kapag ang Diyos ay nagkakita sa atin, wala tayong i-open lang habang ang grace ng Panginoon ay naandyan pa, narito pa sa pagkakas. Tama. So sa gabi ito ay sabayan ng basa ng banal na kasulatan. Second Corinthians chapter 4, verses 16 to 18. Sabi dito, it's also read that, but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. Kaya nga hindi kami nagtitimahon, pagamat ang aming pagkataong labas ay pahina, ang aming pagkataong loob ay nababago sa araw-araw. Dalawang kalagayan talaga. Yung outward man pahina, pero yung inward man nababago araw-araw. Amen. So, for our life affliction, which is but for a moment, work it for us a far more exceeding eternal weight of glory,
ay panandalian. Tama. Mas mabigat yung bagay na nag-aabang, mas dakila. Kumpara mo na ikaw ay isang naghihintay ng pangako ng Panginoon, hindi mo bibigyan pansin. Tama. Alam mo yung magiging kalagayan mo. Tama. Sabi nga, pumasok sa iban, yung isang kaibigan natin dati, nalaman natin sumakap na buhay na. Pero yung biruan dati na pinagalitin natin, siya yung magiging tagapagmana ng Diyos. Ang nangyari, yung magiging tagapagmana ay nauna pang sumakap ng buhay. Ito ay pagpapatotoo lamang na huwag tayong nakapokus sa mga bagay na natural. Isipin mo, gaano man kaganda yung mamanahin mo, pero kung ikaw ay walang hanggang buhay, masutimbang yung kaluwalhatian. Tama. Na yung bagay na halimbawa, napakagandang structure, ganyan sa tipo, SM naman ang mamanahin mo, pero yung buhay ay pinahirap sa iba, hindi mo alam mo hanggang kailan. Tama. Mas matagal pa yung buhay ng magpapamana sa iyo. May kalugian. Pero kung ang pinanghawakan mo ay hindi salita ng tao, hindi gusto natin ipaabot. Kung hindi ang pinanghahawakan mo ay salita ng Panginoon, Tama. mamanahin mo ay walang hanggang buhay. Tama. Walang yan ang mamanahin, hindi sa kung ano pang mga bagay. Kaya we don't care about anything na ino-offer ng Diablo. Kasi walang ibang i-offer ang Diablo, is yung mga bagay na meron siya dito na Tama. nakikita natin. Na, kung ikukumpara natin, madali. Gusto mo sabi nga, Jesus nung after 40 days fasting niya, no, bilang Tama. tao nakita siya ni Satan ng Diablo. Tinense. Pantaraya na tawag dito Temptation. ang ginawa ni Satan, proposition. Nagkaroon ng proposition. Alam mo naman ang kalagayan ng siyempre kwan tayo, laman at buto tayo ng Panginoon. Yung pagsubok na ginawa sa ating dahil din ang gagawin ng ni Satan. Wala naman nababago sa strategy ni Satan. Diba? Una, kahalin ka sa pagsubok na dahil ng kagutuman. Diba? Tama. Trials of faith, minsan kapag hindi okay ng Panginoon. Bibigay talaga. Kung i-bless yun, kaya di nagkakaroon ng alinlangan. May doubts. Ako ba talaga anya ito ng Panginoon? Dadoubt mo. Ako ba yes, bakit naghihirap ako? Si Jesus nga naghirap eh. Diba? Mas grabe pa. Anong ginawa? Jesus, kailangan bang magpasa ng isang creator na ano man ang gusto gawin niya ay magagawa niya. Tama. It is written. Ano yung nakasulat? Mangyayari. Mag-fulfill. Kailangan ma-fulfill, no? Tama. Dahil alam naman siya yung writer ng script. Siya yung director. Director. Lahat. Siya na rin yung actor. Pagdating mismo doon sa fulfillment ng lahat ng mga script ng ay mababago. Magiging confusion yan. Kaya pakilala ng Panginoon kung ano yung nakasulat sa kanya, ay yun yung Kinampanan niya. testify na ginagawa niya. Tama. Kaya man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. That's right. First proposition, ano yung pangalawa? God.
magpatihulog ka. So, pinakang last. Kanya na. Pinakang last nakita mo. Bibigay. Wala talagang ibang opera si Satan. Bibigay lahat. Sambahin lang siya. Lagi na mga bagay na nakikita nila. Isa naman mo, totoo. Pero, yun ay puno ng illusion. Tama. Eh dito, yung afflection natin, ang pagkikitian, sandali lamang yan. Tama. Hindi yung magtatagal. Mm. Kung gaano man katagal yan, kung maswerte, kung ilan natin pinakita kung ano, yun lang. Kumpara mo nga kung nakatawid ka, may potential na naandyan sa iyo. Doon pa lang, pag na-resume ka, halimbawa, o yung sinwerte, swerte yan. Kung ano yung sinwerte, no? Kung sinwerte, na finish contract na, tapos na yung kontrata, sabihin na yung ministry, kapag dito sa Luka, binigyan na tayo ng maagang kapahingahan, literally. Dahil alam natin, no, yung death doesn't take us, it is only against our friends. Tama. Minsan nagiging scare ko yun eh. Pero pagdating sa time of Christ, nagiging scare ko yung kamatayan. Tama. Wag lang yung pinakawakan ay yung pagmamana ng church. Dahil Mahirap. pangit, mahirap, miserable. Hindi mo alam kung sino ba talaga yung pupulfill ng bagay ng yun. Baka hindi ito yung magmamana dahil hindi mo hawak. So, ikumpara natin yung sinasabi ko na kung ilan man, ngayon nga, bibihira na yung centenaryo, 100 age ang isang tao. Ibig sabihin, all these days, sabihin man natin na yung pamamagitan ng buhay mo sa lupa, yung naging mayaman, kumpara mo, doon pa lang sa millennium, bawing-bawi ka na, no? 100 years, inabot ka ng 100 years, puro kahirapan. Nung ma-resurrect ka, may down payment po na millennium pa lang, bawing-bawi ka na, 1,000 years. Wala man lang, hindi man lang kalahati. Parang 10% lang, no? 1,000, 100, o 10% lang. O, kumpara mo, yung panandalian, kumpara ng pangwalang hanggan. Tama. Saan ka? While we look not at the things which are seen, but at the things which are not. While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are yet temporal, but the things yet were not seen are eternal. Samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nakikita, hindi sa mga bagay na hindi nakikita. Pwede bang tumingin ka sa isang bagay na hindi nakikita? Parang Imposible yun, no? Hindi ka panipaniwala. Kapag mata ang ginamit mo, wala man, imposible. Imposible talaga. Maliban na bulag ka, Oo. titingin ka sa isang bagay, hindi mo makikita. Pero ito, yung mga bagay na ito, makatulado natin. Sapagkat ang mga bagay ay nakikita ay may kapatusan. Dapat ang mga bagay hindi nakikita ay walang hanggan. Tama. Yung mata ang ginagamit dito, literal. Kung hindi, sabi nga, iba natin, pagdating natin sa looking at the unseen. Pag ganung mga tema, ay hindi yan literal. Kaya, madalas yung totoong spiritual, yung totoong nanghahawakan sa pangako ng Panginoon, yun pa ang inaako sa kalisihan na ibigay. Yun pa ang mga kinikriticize o pinagkakawa namin. Bakit? Sa totoo lang, alam mo kasi yung totoong mga mangyayari. Tama. Ang gagawin
gagawin sa iyo ni Satan para i-discard yung bagay na yun, Mm. para papaniwalaan ka na mali yung pinapaniwalaan. Pero nakikita mo nga anong yayain ka kung ang isang bagay na hindi nakikita pero nakikita mo. Tama. Kaya sabi dito, we are told that we have an outward man and a inward man. Tama. And the outward man looks by his eyes. Mhm. Kaya mahirap pag puro mata. Pag sinabing rapture, ang iisipin ng si Luther Anya, si Wesley, ganito, isa part. Bahagi. Ang pag-intindi ng mga ayaw na ng rapture dahil nabuo na yung bright body of Christ, wala na, tapos yung rapture. Yun yan. Yun naman ay literal. Ang totoo, sila ang lumalabas na napaka-literal ang ginawa. Tama. Doon sa mga pangungusap na nababasa nila, Mm. na akala nila spiritual sila. Pero behind pala noon, hindi yung pangunawa ng tao, Mm. hindi yung kapahayagan talaga ng Diyos na yung kapahayagan ng yun, ililimit lamang sa ilang buhay. Tama. We are told that we have an outward man and inward man, and the outward man looks by his eyes and the inward man walks by faith. Ano naman yung sabi na faith na naman. Yung sabi faith, marami din ang nakatayo yung paniniwala. Mm. Sinasabing pananampalataya. Pananampalataya. Pero hindi lahat mga kapatid. Dahil may human faith. Mm. Pag human faith, rest. Bakit? Yung pananampalataya ay sa mga bagay din na nakikita lang. Pero kapag yung bride talaga ang pag sinabing para sa bride, faith is a revelation. Right. Yun yung totoong pananampalataya. Kapayagan. Ang pahayagan ng lahat ng mga bagay na hindi nakikita. Tama. Kahit hindi mo nakikita, kapag hayag sa iyo, hindi mo magagawang patunahan. Tama. Kahit Walang sa doubt. katagal, wala man definite day, Mm. Oras. oras, Walang panahon. inihayag din sa iyo Mm. Hindi na hiwaga. Kaya, Revealed na. ang gagawin mo lang, wait, kaakibat na patience. Mm. Diba? Pasensya. Dahil alam natin na it won't be long. Tama. Darating niya. Kasi kapag mainipin ka, hindi karakter ng bride yun. May mga bagay na gusto mong i-advance, pero ang Diyos ay perfecto sa kanyang plano. Tama. At ang plano niya ay may kapanahunan. Tama. Huwag mong i-advance, huwag mong kunin yung panahon na hindi naaayon sa panahon mo. Tama. Sabihin mo man sincero ka, ang gusto mong palabasin, gusto mong gumawa ng arko sa panahon na ito, Mm. saan mo ngayon ito maglalayagin? Baka makahabol pa yan sa Strait of Hormuz. Ang mangyari, mapagyera ka pa. Sa Red Sea, gusto mong pumunta doon sa sa Seoul, sa Scarborough, yung pinag-aawayan na lugar, yung magpalayag. Yeah. Wala naman maniniwala sa iyo, walang ordin ng Panginoon na maniniwala sa iyo sa pamamagitan ng mensahe na tapos na. Tama. Sabihin mo man na ikaw si John the Baptist, kahit nakabahag ka pa, Mm. ano pa man yung dala-dala mo, gumawa ka ng signs and wonders. Dahil iba yung mensahe na nakatalaga sa kapanamunan na ito. Ay, Tama. may iba naman na nag-a-advance, sasabihin naman na ang tao niya ay pinipraise para ang Panginoon sa mga bagay na nagagawa niya. Pero yung ginagawa ng Panginoon sa kasalukuyan ay hindi niya pinupuri ng Panginoon.
paniniwala nila, akala nila ay tama. Tama. Ganun kapitiin. Sincere din yung mga tao na yun. Dahil kahit anong gawin mo, hindi mo mapapaniwala. Sarado. Pag sinarhan ka kasi ng Panginoon, titiran man yan. Dahil sa panahon ni Noah. Oo. Pag sinara na talaga ng Panginoon sa isang tao, hindi niya pwedeng pasukin. Gustuhin mo man at ayaw, sarado na. Tama. Kapag hindi ordain ng Panginoon sa eternal life, kahit gaano masasaya ng tao, hindi niya makikita yung tama. Tama. Kaya yung tao hindi man ganoon kasinsero, pero ang Panginoon yung nagtalaga sa kanya. Para daw sa ginagawa. Tama. Yung isang lalaki, gagawa ng paraan ng Panginoon. Sabi dito, so we have to be led by one of these two persons. Outward man is self, inward man is God. Ang malinaw eh. God, ang inward man. Panloob. Yung outward, man itself. Tama. Hindi na ka ngayon, ibang lalarong maiging. Panlabas, walang ibang makikita yung mga bagay na natuwa. Tama. Yung outward man, ang existence niya is to contact earthly things. Tama. Kaya pag nung nang-new birth ka, huwag kang mag-expect ng mga bagay na gagawin ng outward man na kamangha-mangha. Bakit? You are still in the same statue when you receive ang Holy Spirit. Yes. O yung mismong representation mo na walang iba kundi yung part ng eternal na Yes. Diyos mismo. Mhm. Dadalaw si eternal. You are the same in statue. Halimbawa, babae ka, hindi ka man naging lalaki, tumanggap ka ng bautismo ng Espiritu Santo. Kung lalaki ka naman, hindi ka naman naging babae, hindi ka naman naging parang kakaiba. Walang nabago. You are the same in statue. Kalagayan. Kalagayan. Tama. Tao ka pa rin dito sa panlabas. Nothing will change. May 5 senses ka pa rin. Hindi mo nabago yun. Ano yung 5 senses? Seeing, Tama. smelling, Hearing. tasting, hearing, and ano pa? Feeling. Kapag nawala yun sa iyo dahil na-new birth ka, ewan. Something new birth lang pala yung hindi lang new birth ang nangyari. Hindi ka pa na-transfer sa pangako ng Panginoon na hinihintay pa lang. Tama. Pero yung inside, malinaw din na inward man is God. You see, we do not see with our eyes. Though many times we have thought that we see with our eyes. We look with our eyes. We see with our heart. Nakakalito naman ito. We look, tapos we see. Ginagamit pa rin natin yung Mata. Sabi ko nga, our 5 senses sa pamamagitan ng kalagayan ng natural man is to contact earthly things. Kailangan naman, kumakain ka, wala ka ng tasting. Kailangan naman, nakikipag-usap ka, hindi ka na nagsasalita. Tama. Hindi ka na nakikinig. Ganun pa rin yung kalagayan mo. Kaya tumitingin ka pa rin. Pero, yung kalagayan mo naman ng isa, sabi nga, we see with our eyes, we look with our eyes, we see with our heart. Yung pagkakaiba ang nag-govern sa iyo. Hindi yung Tama. kung hindi yung real. Yes. Ano yung real yun? Yun yung eternal part of God. Tama. That's in you. And that part is nasa puso ng bawat tayo. Kaya pag hinanap mo ang Panginoon, definitely hindi mo makikita sa mga eyes. Well, it's God. Pag hinanap mo yung tao Thomas.
sufficeth us. Si Felipe. Papakita. Hindi ba yun? Felipe. Diba? Gusto makita ang Panginoon. Ngayon, tanongin mo kung nasaan ang Panginoon. Yeah. Baka yung iniisip nila yung may balbas at ligopo na parating May butas ang palad. ginagawang kagagawa na hinihintay natin. Hindi rin ganun yung paniniwala natin. Dahil yung presence ng Panginoon na hindi mo makikita mo sa definite peace. Diba? Eternal eh. Pag sinabing eternal, you cannot limit the work of an eternal one. Tama. Even yung presence niya. Kaya nga, right now, dito siya. Tama. At the same time, nasa ibang dako. Tama. He is everywhere. Tama. Diba? Omnipresent. Omnipresent. Pero ang pinakang manifestation niya, kung pwede mo siyang maging makita Tama. with your eyes. Makakausap. Kausap. Sa pamamagitan ng manifestation ng witness. Bakit? Asan ngayon siya? At the third pool, di ba? Tama. Ang Panginoon ay He is in the hearts Every believers. every believer. Tama. Doon ngayon siya nag-believe. Together with His life. Tama. Kaya nga, ang sabi, we are now sitting in a heavenly Places. places Christ Jesus. together with God. Tama. Paano naman tayo makakasama? Sitting in a heavenly places. That is our possession. God. Kalagayan natin. Kalagayan din ng Panginoon na kung paano pinangako niya, I will not leave you nor forsake you. Tama. I will be with you even Tama. until the consummation of age. Tama. Pinipinang ako ng Panginoon. Kaya Promise. every trials, bawat panahon, may time talaga na mararamdaman mo kapag tao yung umiiral sa iyo. Mabigat. Pero the only way na makapagtanong ng mga heavy leaders, yung papairalin mo, yung inside of you. Tama. Kaya, pag may mga announcement na fellowship, kung pwede lang, no? Na hindi na nga matapos dahil yun yung pinakang kuha natin eh. Tama. Ang layunin ng Panginoon parati, bigyan tayo ng kapahingahan. Tama. Ang tao naman ang gusto niya matuwing ang kanyang sarili. Bakit? Ang binibigay na ng Panginoon yung privilege. Anong privilege yun? Enter the joy of the Lord. Paano ka ba papasok sa kaligayahan? Sa pangako ng Panginoon. Completing na ikaw ay magiging totally secured and rested pag nasa katawan ka ng Panginoon. Tama. Ano yung katawan niya? Yung salita. Tama. Hindi ka doon nag-join na. Pipinanganak ka. Dahil ikaw ay ikaw ay pinagiging. Tama. Bahagi ka niya. Tama. Hindi lang basta naging member. Ikaw ay express dahil Jesus told Nicodemus once, except a man be born of the Spirit, he cannot see the kingdom of God. It takes yung born again experience. Tama. Panganakan. Dahil kapag walang kapanganakan, walang bagong kapanganakan, sabi nga, ito yung experience na kapanganakan. Sa unang kapanganakan natin, wala tayong pagmalaki. Tama. Kahit ano bang apelyido meron tayo, kahit ano mang rangyak ng buhay natin, wala hindi ipagmamalaki. Tama. Pwede mo din ipagmalaki yun sa kapwa literal ng mga tao, pero sa Diyos walang kasuhan ng mga bagay na yan. Tama. Kaya except a man be born of the Spirit, he can see the kingdom of God. Otherwise, you cannot understand the kingdom of God until you are born again. So you have to make a better choice to accept it. Then
after you mag-consent, then you are able to access that. Ito lang ang nire-require ng Panginoon. So, sa isang banda, hindi mo rin tatanggapin. Tama. Only those elected, That's right. only those ordained by God. Kaya, makikita natin na walang lalapit sa Ama. Tama. Kahit anong gawin natin, hindi ito membership, Tama. hindi ito grupo-grupo, That's right. dahil yung mga bagay na bagay by gawa-gawa ng tao. Wala naman yan. Isipin mo, kahit yan mo kayo applause, pagdating ng panahon, wala kayong koneksyon. Sabi nga na deep, Kulit ito na din. hindi pa ito maglalalaman lang. Sabay. Mayroon dyan junction. Pagdating doon sa junction, maghiwalay na kayo. Tama. Bakit? Yung part na magdi-determine kung taga saan kayo. Iba yung pinanggalingan mo sa pinanggalingan niya. Kung saan ka nang galing, saan? Tama. Matatahakin mo na makabalik ka. Galing ka sa walang hanggan. Mm. Ngayon, walang hanggan na pinaligan na. Kaya, tinutuloy mo. Tama. Sabi dito, but the scripture says that sons and daughters of God are led by the Spirit of God. Your emotion is your control. Yung sons and daughters of God, kumapatnubay. Hindi, ang God. Ang Diyos pa rin. Kasi kapag physically, kapag tao yung umilan, yung tao, ang parating ko niya, emotion. Yung emotion is your control, ang focus mo yan. Pero kapag sons and daughters of God, yan, not our emotion. Sa literal na gaano man yung tao, kapag umilan ng emotion, nawawala na. Hindi na magamit mo. Ganun din. Kaya tayo, imbis na yung emotion, ang ginagamit natin, yung wisdom na galing sa Panginoon. Na walang iba ang nagbibigay sa atin ng katanungan. Kaya mismo Tama. you can notice a man or a woman that tries to walk after the things of the world, they never can please God. Ano mong bagay na ito ay kasi by representation. Kung ano yung representation na naandyan sa iyo, after your own representation ang gagawin. Ang ibig sabihin, yung mga tao na hindi naman talaga sons and daughters of God, lalakad yan yung naaayon sa mundo. Tama. They never can please God. But a man or a woman that will not look at the things of the world, but just according to the leading of the Spirit, they are usually in the will of God. Tama. Kaluban palagi ng Diyos. Kahit huwag mong i-practice, dahil iba yung nag-lead sa iyo, walang type to sheep. Ang isang tupa, walang sariling, wag yan, di matigas ang ulo niyan. Kung may nag-lead sa isang tupa, kung ano yung gustong direksyon ng leader, sunod yan eh. Nasunod. hindi yan makikipagkilaan. Katulog ng kambing. Ng left, yung kambing doon sa right, ano yung pag-ibig niya. Sabihin mong right, di ba? Literal dahil nag-alaga kayo ng kambing. Mahirap talaga. Walang Suwail talaga. Suwail.
nakakapagod. Subukan mong ilaan ang Mm. kabilaan din. Suswagin ka pa. Ganoon din sa ministry. Pag na-realize mo, nakita mo na, ang mga tao ay, mga kasama mo, ordain na ng Panginoon sa ministry ay puro kakambing. Separate yourself from those people. Tama. Kami ang natin, hindi naman po pwedeng yung tsaka Magsama. hindi naman yan effective. Kahit anong gawin mo dyan, pag-pray mo ng pag-pray. Alam mo, hindi magdadaan sa prayer yan. Ang kailangan sa isang bagay, sabi nga, greater than Solomon's. Tama. Alam mo na may bagay na talagang may destination ng lahat ng bagay. Doon siya nakatalaga, huwag mo lang pilitin. Tama. Kaya nung panahon ni Moses, diba? Ganoon katindi yung ministry niya, yung deliverance, gusto palayain yung mga tao. Dahil yung nakaluwala sila. Sila naman, may sariling gobyerno. Sa ganoong mixed crowd, grabe yung consumption. Dahil nag-enjoy sila kapag blessings. Tama. Nakikita mo sa isang ministry kapag blessings, talagang naandyan yung presence ng different part. Go binax. Sabihan mo, Different classes of people. Puro, kahit hindi man member, naandyan. Tama. Grabe. Relief pa lang yan. May bisita tayo politiko, mamimigay pera. Grabe. Puno ang church. Punuan yan. Pero pag-usapan natin ang Panginoon na nagbibigay ng walang hanggang buhay. Wala eh. Busy ako. Kanya-kanyang kadahilanan yan. May mga reasoning. Ang mararamdaman yan, ang hihira din paglabas na tao. Bayarin kanya-kanya kailangan magtrabaho kasi may mga uhulugan kami weekly. Tapos, wala pa kanya kami. Ilalasong pa kahit mga kaibigan mo. Sasabihin sa inyo na, saka na lang ako makikipag-fellowship pag pinagpala na ako. Paano ka pagpapalayo? Ang gusto mo unahin yung sarili mo. Kasi yung pagpapala, ibinibigay na ng Panginoon. Grabe. Diba? Ang pagpapala sa totoong hinirang ng Panginoon ay yung patuloy na parang bukal na hindi Living flow of water. naubos, nawawala. Pero na life. Bukal. Kaya, at opening of the seals nung narinig sa atin yung mga bagay na ini-enjoy natin, it is constantly unrolling itself. Pagtutuloy-tuloy. Tama. Hindi huminto. Regardless of any na pinagdadaanan, Obstacles. ang tinitignan natin ay iba kasi yung tingin lang tayo nakatitig na nakatitig na doon sa great promises of God na we are anchored sa walang iba doon sa Panginoon. Tama. So, kung hindi, yari na naman. Marami na naman. They never can please God, but a man or a woman that will not look at the things of the world, but just according to the leading of the Spirit, they are usually the will of God. That is the great fight. Ay, Satan took the eye. Kaya, peace naman. Huwag natin masyadong bigyan ng pansin yung mga mata natin. A man's head to control him by his head. God took his heart. Ito yung matindi. Greatest battle ever. Hindi talaga nakatapos. Tama. Kukunin ng Satan yung man's head. Nandun din yung mata. Tama. God took yung part na puso. Kaya may isang critics na hindi niya kayang paniwalaan dahil minsan pinanggit sa Biblia as a man in his heart. Isipin mo, yung mga matalinong tao, hindi kayang paniwalaan yun. Bakit? Una, wala man mental takot sa puso. Paano anyang
Mag-isip. Ang tao, sa pamamagitan ng Hmm. puso, kung wala man mental faculty. Di ba? Ang iniisip kasi nila, ang nag-iisip lang yung brain. Pero hindi po mga kapatid. Anong ibig sabihin? Greatest battle ever fought, yung dalawang bagay na yan, marami yan. Yung sarili mo minsan kalaban mo. Sarili Iba yung man gusto pa. ng tao, iba rin yung gusto ng Diyos. They are always worried. Sarili mo talagang kalaban. May mga bagay na nakikita si mata na mga contemporary, pero deep in our heart, hindi ka nga may reality. Ang Diyos parati yung magpapalingkaran. Tama. Kung minsan na napanintulukan dahil ang Diyos ay mapagpapaya, Tiga-alaw niya. kalooban ng Panginoon, bibigyan ka ng kalayaan. Pero at the end, ay hindi po pwede na mapagparamot ng bagay na hindi naman totoo. Bakit? Sabi niya, when I would do good, gusto kong gumawa ng mabuti, Chip Indian. evil is not. Ibig sabihin, ang Diablo, parating na andyan sa tao na gustong gumawa ng kabutihan. Bakit? Siya yung gusto niyang itao. Gusto niyang lokohin o dayain. Eh, sino pa naman yung dadayain ni Satan? Alam niya na talagang nasa presensya Na Diyos. ng Panginoon. Hindi naman po pwedeng dayain ni Satan yung sariling sa kanya na. Di ba? Tama. Ano naman gagawin niya sa sabungan? Doon niya, okay niya sa akin. It is finished na. Kuha na yun Ano pa? Sure win na siya. Doon sa kung saan puro popularity, sabi nga, doon siya sa Hollywood, okay na yun. Nakuha ko na yun. Sure win na siya doon. Alam mo natin kung nasaan si Satan, kung saan yung presence ng Panginoon na andun din si Satan. Andun siya. Pero hindi siya makapasok sa mismong presensya niya. Doon siya kaya mismong dito, while we are here in this tabernacle, wala itong assurance na 100% makikita mo na yung righteousness. Ang makikita mo lang dyan ng perfect, yung totoong The inward man. ikaw. Tama. The real Yung you. presensya ng Diyos na nakaputo ng bawat presence. Tama. Yun lang yung perfect. Pagdating dito, present blood, Walang kwan dyan daan Matuwid. yan. We are still in the tabernacle of Christ. It always bother us All the time. all the time. Alam ng pagkakataon. Pero hindi man ganoon kapabaya dahil may control tower. Yes. That's right. Tower. Yung puso at isip, yan ang naglalaban. Kaya pag nakapag-decide minsan yung tao, gamit yung kanyang kaisipan, mali, realize yung nagiging pakumbaka tayo. Hindi tayo yung tinatawag na rank task tayo. Bakit? Yung difference, sabi ni Brother Branham, I was yung first word niya, no? Anak ni I was Ella a Charles. rascal, lahat ng mga bagay na hindi magaganda, Nandun sa kanya tinataglay niya. Pero nung dumating yung point na siya ay na born again, nagkaroon din ng difference. Tama. See the difference? Now, sweet, loving, hindi nga, yun yan eh. Pero hindi nawawala ng part pa rin na nag-init pa rin yung ulo eh. Nag-high blood. Nag-high blood. Temperance, bagsak. Nag-init pa rin yung ulo. Sa temperance talaga bagsak. Kaya, napakasarap na ang Diyos parati ang pinag-uusapan. Man is always trying to achieve something by his head. Kaya, makita natin, wala sa mga bagay na gusto natin abutin, literal na.
parating ito yung ginagamit eh. Mm. We are always trying to achieve sa pamamagitan ng buwan natin. He's supposed to achieve but by his heart. Mm. Ngayon ang pagkakaiba. Pag ginamit mo yung mga bagay na kaisipan ng tao, idadirect ka ngayon yan, puro natural. Kahit sabi pa, magtrabaho ka pa, Mm. kahit ano pa, hihilain ka ng pang-natural na kalagayan. Tama. Bakit? Gusto mo may marating. No? Gusto mo may marating sa buhay. Mm. Pero ano man yung marating mo, kung yun yung pinaka-perception ng talagang galing sa kaisipan mo, Mm. dapat malaman mo rin na yun ay natural things lang. Tama. Bound by temporal lang yun. Yun ay sakop lang ng mga pansamantalang bagay. Tama. Pero Temporal things. ang kinakailangan by his heart, that's the control tower. Where God controls him and direct his thoughts, direct his works, direct his promotion. Kapanganib ka eh. Kapag hindi mo nabalanse, most of the time, ang bumihira yung tao. Pero, ang kinakailangan, may control tower na talaga hindi na nangingibabaw. Tama. So ito na, yung part na kanina yung sa sheep. Now, he like us unto sheep. A sheep is totally lost without a leader. Wala siya. Gusto niya parating nagpapaguide. Kapag hindi mo inihalin tulad yung sarili mo sa isang sheep, Sa lupa. ikaw ay goat. Gusto mo ikaw ang maging guide. Mali. Eh yung sheep, kailangan niya na Magka-guide. mauna. May leader Now, siya. if you ever raise sheep, you know how true that is. And if you ever went to a slaughterhouse, I think that's one of the most difficult cases of animal life. To see the slaughterhouse of sheep. Kaya, kahit hilain mo na sa isang lugar na alam mo, kumbaga, ito ay kakayan. Dahil sheep yan, wala yung kakayanan na sumuway. Susunod at susunod yan. The little fellow is just depending on something to lead them. And do you know what they take to lead the sheep into the slaughter? They go. He leads the sheep right over into the slaughter pen and he goes up in the island. Hindi pa na natin ito. And that's about true with human life today. The devil will lead you right into the slaughter pen. Mga ganung bagay, hinihilig tayo ng Diablo. ano yung mga ginagawa na hinihilig tayo sa kalituhan, hinihilig tayo sa kaguluhan, Ipapasubo. kaya nabibiktima tayo minsan. Pero kapag hindi, yan ano ito, hindi natin, he'll lead you into confusion. Ano yung confusion? Alam mo na kung ano yung mga Panginoon, pagdudahan mo dahil sa nililid ka ng diablo doon. Ano? Pini-question mo something ko. Ano? Marami naman dyan na unbeliever. Sila na lang dapat ang nagkasakit. Di ba? Sinisisi pa yung Diyos. Matagal na ako nag-report. Ba't hindi ako gumaling-galing? Samantalang healthy. Grabe pa kung grabe visual, etc. And so on and so forth. Pero ako, ang ginagawa ko, kalooban ko lang ako. Nahirap. Dahil sinusungkat tayo dito. Ang diablo ang nag-iintik na kaisipan dyan. Ginagawa yan ng diablo. Para ipakita na mas maraming kapangyarihan ng Panginoon yan. Tama. It will test us. That is the test. Trials. Subukan lang. Subukan ka. Anong sabi ni Diablo? Lord, ito si Job. Tama. Matapat lang na maglingkod sa iyo dahil magandang kalagayan eh. Sige nga, alburin ko nga. Subukan ko.
Di ba? Ano? Tinisting si Bob. Sinubukan. Pinakamatindi pa, nawalan siya ng kaibigan. Kaya pag mga ganun, mga kaibigan lang na ang pagkakaibigan ay pagkakadaan na hindi naman para sa salita. Meron. Walang kwenta yan. Iiwanan ka yan. Welcome sa testing time, tatayan, sumpang ka na ako. Pinakang-worst pa. Yung asawa. Hindi ka pa safety sa pamilya mo. Diba? Ginamit pa yung asawa. Si mo mismo bilang example ng parang kwento ni mo ba pag-usapan, book of testimony. Isang patutuon na kung paano hindi ganun kadalilan na i-expect. Kapag naglingkod ka sa Diyos, parang nasa bed of roses ka. Always remember na kami nga, the proudest guys in the storms of life ay hindi sign of God's disapproval. Vice versa. Minsan kasi yung buhay ay hindi lahat ng oras pare-parehas yung panahon. Tama. Natapat, makulimlim. Natapat, maaraw. Minsan may bagyo. Pero ang kagandahan, umiikot. Tama. Hindi yan lang tatapos. Tama. Hindi na hinto. Yun naman ang evidence na maganda ang kalagayan kapag umiikot. Tama. Saan ba pupunta yan? Dire-diretso lang hanggang totoong ma-overcome yung mga bagay na yan. Sa pag-ikot niya, pag nakapasok na yan, walang ang eternity is like a ring. Darating din yung point na lahat na may beginning. May ending. Tama. Pero kapag pumasok na sa eternity, since eternity is like a ring, wala ka nang makikita na Katapusan. Kung sasabihin mo natin, bakit ano nakapasok? Dahil kasi galing ka doon talaga. Tama. Na-interrupt lang. So, Naudlot. He'll let you see something that looks pretty and looks like it might be so pleasant to the eye. Very clear. Pahinpulutan ka na makita yung mga bagay na parang pleasant to the eye. Kaya, hindi mo tayo after sa things na gano'n. Pero pinapahintulutan tayo. When the Holy Spirit is condemning it and is saying not to believe it, so we should follow the leading of the Holy Spirit. And you cannot follow the leading of the Spirit until the Spirit is in your heart to lead you. Paano ka makakapag-follow? Gusto mong mag-follow, eh wala naman magpapasunod sa iyo. Sino magpapasunod at sino susundan mo? May guide, tapos may lead. Kaya, marami. May disappointment na sinasabi tayo, no? Yung disappointment na yun ay hindi yung kagaya natin na mag-isip yung mga tao na higit pa sila sa ginawa sa atin. Kasi parang kung titignan mo, yung comparing to them, na tayo ay parang nasa relaxation na yun. Bakit? Once we recognize the message, alam na natin na tayo ay hindi mo na kailangan na gawin yung ginagawa ng mga tradition. Pilit pa nilang nililigtas yung kanilang sarili. Tama. Eh tayo, nalaman na natin na hindi natin kailangan gawin yung mga bagay. Ang kailangan na lang natin ay panghawakan na lang ito. Yung assurance na andyan na huwag mong bitawan at hindi rin papainin na ang bitawan. Dahil ang Panginoon ang humahawak sa atin. Kapag tao ang humawak sa atin, malalaglag tayo. That's right. Anong sabi? Membership lang sa isang church. Dahil lang yung nagsisimba, ira-rapture. Kasama rin yan sa rapture. Grabe. Ang makakasama sa rapture, sabi na, gaya na sinabi natin, rapture is Sa revelation. Tama. Eh, iba naman pag sinabi rapture is a revelation, wala nang literal na quote dahil revelation lang yan na hindi mga kapatid. Ibig sabihin, rapture is a revelation. Only those people na makakasama sa rapture, yung reveal
sa kanya yung rapture. Tama. Yun yung rapture is revelation. Hindi ibig sabihin na rapture is revelation, wala nang literal na contact. Grabe. Kailangan muna ng revelation, tamang kapahayagan sa rapture para ikaw ay ma-rapture. Tama. Dahil kung hindi, naging barkada mo lang yung isang believer, akala mo rapture ka na rin. Saka yung isang believer, sasabihin rapture ka na dahil hindi mga kapatid. Ito ay by revelation. Mas na rin na-repeat na recognize mo yung message that will determine your eternal Destination. nga, there is a predestination unto election. There is also a condemnation unto destruction. Tama. Maraming dalawa yan. Makikita mo nag-works yung dalawang spirit. Two spirits behind the Two framework. spirits side by side ay nasa framework ng Tama. hindi yan mawawala hanggang may panahon pa po. Tama. Pero kapag wala ng panahon, wala na. Mawawala na dyan yung sakop lang ng panahon. Tama. Pero until now, very clear, tayo ay ang meron lang tayo ngayon is kung ano yung tinatawag natin na potential. Tama. We are still the same estado. Na-realize natin, yung estado natin dito, may higit pa dyan na kalagayan. Tama. Na kung ano yung kalagayan ng ating Panginoon, ganun din pala natin. Tama. Yun ngayon yung nagdadala sa atin ng kaluwalhatian. Anong kaluwalhatian yun? In spiritual standpoint, wala na. Secured ka na, rest ka na, nakabalik ka na sa walang hanggan. Tama. Dahil naandyan na yung walang hanggan sa iyo. Tama. Heaven and earth hug in Together. peace together. Tama. Praise each other. Amen. So, God bless you all. God